ko po na tumayo ang bawat isa. And good morning din po para sa aming mga kasama online. Tara po at sama-sama na po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Let's pray po. Hallelujah! We thank you, Father God, and we welcome you, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, truly, this is for you, Panginoon. This day is for you, Panginoon. This day, Panginoon, ay ginawa mo, Panginoon. So we will rejoice, Panginoon, and be glad in it, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay narinito, nakatayo, Panginoon, at sama-sama, Panginoon, nasasambahin ka. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! It's all about you, Jesus. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are
you are, yes you are, yes you are. Come on, let's declare. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Can I hear you sing? Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and do it. Lord, you are so good. Your mercy endureth forever. People from every nation, nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We were. Come on, church. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. For who you are, for who you are, for who you are. Say, you are good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, talagang you are good and your mercy endures forever. Hindi natatapos, hindi nagbabago, Panginoon. Kahit anong panahon, kahit nasaan kami, Panginoon, hindi magbabago ang iyong kabutihan at ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming pong salamat, aming Ama. And sa umaga pong ito, Panginoon, allow us, Panginoon, na maipakita namin, maibigay namin, Panginoon, ang karapat-dapat na papuri at pagsamba. You are everything to us, O God. You are our treasure, Panginoon. You are our priority, Panginoon. We love you, Jesus. We love you, Lord. Everything, Lord, you are everything to me. Everything, everything,
And ang lahat ng ito, ang lahat ng pagtaas namin ng kamay, ang lahat ng pag-awit namin, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Tanging sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng aming mga hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng aming mga palakpak. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na sa umaga pong ito, samahan mo kami, Panginoon. Malaya ka po, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa bawat tahanan, Panginoon, nasaan man ang mga kasama namin, Panginoon, online, Lord, malaya kang kumilos at mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay, sa amin, Lord, mga puso, Panginoon. Dalangin namin, anoint mo, Panginoon, ang aming mga tenga, ang aming mga puso, para matanggap namin, Panginoon, ng malinaw, Panginoon, ang mensahe mo sa umaga pong ito. Muli, pinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat. Tanging sa iyo, aming Ama. Salamat po, aming Ama. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, pwede po bang maglagpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Amen. Pinagpalang Sunday sa inyong lahat at thank you po sa pagpunta nyo dito physically and sa pag-join nyo online. Saan man po kayo naroon ngayon. May the goodness, the grace, the blessings of the Lord Jesus Christ ay mapasa inyong lahat. Meron ka bang paborito at madalas na pinakikinggang balita? Meron ka bang paboritong tagapagbalita? Meron ka bang favorite na TV network or radio station? Meron ka bang paboritong Facebook page or YouTube channel? Of course, ang social media. Anong klaseng balita ang madalas mong napapakinggan? Ang mensahe po ngayong umaga ay may pamagat na The News Today. Pwede bang sabihin mo yan? The News Today. Ang balita ngayon, ano ba ang balita ngayon? And hinihiling ko po sa bawat isa, nasamahan po ninyo kung dumulog sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Father, thank you po sa pinagpalang araw na ito, Panginoon, na kami po ginather mo physically and maging online. Lord, nais ka namin talagang maranasan ngayong umaga. Gusto po namin makinig po sa iyo. Kaya Lord, maparangalan ang iyong pangalan. At dinadalangin po namin, Panginoon namin Diyos, sugad na pagpalain mo po ang aming pakikinig na ito, pag-aaral sa iyong salita. And Holy Spirit, buksan mo po ang aming isip at puso upang aming matanggap at maunawaan ang nais mo nga ituro sa amin ngayong umaga. At maraming po salamat po ang prayer in Jesus' name. Amen. Pwede bang isa pang beses nating handugan ng palakpak ang Panginoong Jesus sa ating pagsamba. Amen. Marami pong salamat. Sa bawat bansa, meron pong mga malalaking kumpanya, networks, na naghahatid ng araw-araw at mayat-mayang mga balita. And majority sa laman po ng mga balita ay yung mga nangyayaring hindi maganda. Tulad ng mga patayan, barilan, away, hiwalayan, mga nakawan, mga sunog, pagsabog, corruption, marami pang iba. Para bang wala silang magandang balita kung walang masamang nangyari. So, at ang napakadalang po ay yung paghahatid nila ng magandang balita. Ano po ang point? Ang mga balita at mga kwento na atin pong madalas na napapakinggan ay totoo man o hindi, pag po ito ay lagi nating iniisip, ay humuhupog po ito sa ating pagkatao
Naapektuhan ang ating isip at damdamin. Kaya marami pong tao ang natatakot, nangangamba, nababalisa, nagagalit. Ito po ay epekto o bunga ng kanilang mga napapakinggan. And now, kung ano po pala yung ating inilalagay sa ating isipan, ay ito po ay nagiging ganun tayo. Sabi po ng salita ng Lord in Proverbs chapter 23 verse 7, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung ano ang iniisip ng isang tao, kung ano laging binubulay-bulay niya, ganun siya or nagiging ganun siya. Kaya kung ang lagi mong napapanood ay mga tungkol sa away o awayan, posibleng ikaw ay magiging madali na ring mang-away. Kung ang lagi mo napapanood at pinakikinggan ay buhay ng mga artista, ay okay sana kung maging artista ka. Pero kadalasan ay yun na rin nagiging bukang bibig mo, mga artista. Kung lagi mong iniisip ay pagkain at may kakayanan kang bumili ng pagkain, ano mangyayari? Malamang lalaki ka. Now, ulitin ko po, kung ano ang lagi nating iniisip at pinakikinggan, nagiging ganun po tayo. Kaya, kung nais natin ng malinis, maayos, at magandang buhay, we need the good news. Pwede bang sabihin mo, good news? So ano ang good news? Ano ba ang mabuting balita? Saan tayo kukuha ng mabuting balita? The good news is the Word of God. Sabihin mo nga, the Word of God. The message about Christ. Yan po ang mabuting balita. But sadly, majority of people's minds are saturated by the bad news or false news and not of the good news. Ikaw kapatid, ano ang iniipon mo sa iyong puso at isipan? Buhat sa iyong mga pinanonood, binabasa, at pinakikinggan. Don't allow yourself to be controlled by those who feed you with bad news. So paano bang masasabing bad news ito sa buhay mo pag ang ugali mo ay apektado na, nagiging ganun ka na rin, ibig sabihin, galit ka na rin, rebelde ka na rin, nahawaan ka na, so naapektuhan ko na. Naging bad news na sa'yo yung napanood mo o napakinggan mo. So, let your mind be fed and renewed by the good news, by the living and powerful Word of God. Choose life, not death. Choose joy, not sorrow. Choose good, not evil. Choose what is beneficial to your soul. Nasa atin ang pagpili. Yes, masama ang nangyayari, masama ang nadidinig mo, hindi maganda, pero meron kang choice. So, namahalaga ang pipiliin po natin ay ang mabuting balita. Meron po napakagandang illustration on how bad news affect our lives. Ito po yung pakikinig ng mga Israelita, and by believing do sa bad news, talagang nagsuffer po sila ng consequence. And posibleng ito po ay madalas niyong napapakinggan or alam niyo ng story nito. Pero hayaan po niyo ngayong umaga ay balikan po natin at hayaan po natin mangusap ang Holy Spirit sa puso po natin. Now, ang Diyos, inutusan po niya si Moses na pumili ng isang representative or leader sa bawat tribo ng Israel. Ang Israel meron pong 12 tribes, so nakapili po ng 12 leaders. At ito po ay inutusan po na magmanman o mag-spy dun sa Kanaan. Ito po yung promised land. Ipinangako ng Diyos sa mga Israelita from slavery sa Egypt na ibibigay sa kanila ang promised land. At nandoon na po sila.
Malapit na po sila doon. Subalit, as a instruction po ni Moses, okay, magmanman, at nung sila po ay, after ng ilang linggo ng pagmamanman, at nung sila ay bumalik na, and I believe excited po ang mga tao, dahil alam po nila, yung pinanggalingan ng mga spies, ay yun po yung pangako ng Diyos na lupain po para sa kanila, na alam nilang napakasagana. At nung nagbalita na po yung 10, 12 po yan, pero ang una nagbalita ay yung 10 at isa po ang kanilang balita at ang sabi po nila, totoo na napakasagana ng lupain. Naglalakihan ang mga bunga ng punong kahoy. Actually, may dala po silang ebidensya. Ang sabi po to, yung upas ay napakalalaki at 2 sundalo ang nagbuhat sa isang tangkay. Napakasagana. At I believe excited po ang mga tao doon. Subalit ang sabi po nila, yes, bukod po doon. Dumadaloy ang milk and honey. Wala na yata ibang bansa, kundi yung bansa na po na yun, ng Kanaan na dinadaluyan ng milk and honey. So, pinabalita po nila, subalit, may cambio. And I believe yung pagsabi ng subalit o kaya, nalungkot po ang mga tao sapagkat ang sabi po ng 10 spies, ang mga nandun ay mga higante. Naglalakihan ang kanilang mga mog at hindi natin sila kaya. Pag humarap tayo sa kanila, para lang tayong mga tipaklong. Para na rin lang sinabi, pag humarap tayo sa kanila, para na tayo nag-suicide. Alam ng mga spies na ito, sa tingin nila, wala silang kalaban-laban doon sa kanilang makakalaban sa Kanaan. Sapagkat napakalalaki po nila. At ang mga tao po ay na-discourage. Ang mga tao po ay nagkaroon ng takot. At nagkaroon po ng galit, kanino? Sa kanilang leader na si Moses. Kung bakit dinala pa sila doon upang mapatay lang, mapahamak lang, kasama ang kanilang pamilya. Yung pong bad news ng 10 spies, actually, ang kanila naman report ay ayon sa fact. Yun po talaga ang kanilang nakita. Mga higanti talaga. Lalaki talaga ng mga mog. Pero, dinagdagan po nila. Na sabi nila, subalit, hindi natin sila kaya. Para lang tayong mga tipaklong sa harapan nila. At yun pong nireport nilang yun, ay dinagdagan po nila ng kontra sa ipinapagawa ng Diyos. Ano ba pinapagawa ng Diyos? Papasukin niyo ang promised land. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pag ang mga nandoon ay mga higante o naglalakihan, pag nakita niyo ang mga naroon ay tila hindi niyo kaya, wag na kayong tumuloy. No! Ang sabi ng Lord, sa inyo yan. Subalit, dahil do sa report ng 10 spies na naging bad news, bakit nga naging bad news? Nagdulot ng discouragement, fear, and anger sa mga tao. At ano po ang result? Ang mga tao po na ito ay nagkaroon ng, hindi na po sila nakapasok ng promised land. Nangamatay po sila sa ilang. Mayroon silang napakagandang pangako ang Diyos para sa kanilang lahat. Subalit dahil doon sa pakikinig sa bad news, napahamak sila. Subalit may 2 tumayo. In the person of Joshua and Caleb. Nang sabi nila, teka muna. Alam nila na discouraged na po ang mga tao eh. Ang sabi nila, yes! Naglalakihan, mga higante, ang mga nandun. Naglalakihan ang kanilang mga mog. Subalit kaya natin sila. Ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang lupain na yan. Tumuloy tayo. At yung pong mga nakinig sa kanila, of course, tinatawag na Joshua generation, ang mga kabataan, sila po yung naging masaya. Sila po ang nag-enjoy sa pagpapala ng Diyos sa Kanaan. Bakit? Ang pinanghawakan nila ay yung good news, not the bad news. Subalit yun ang hawak sa bad news, napahamak sila sa ilang. Now, bad report, bad news pollutes the mind. It damages the good heart. At pag na-damage na po ang puso ng tao, nawawala na po sa hulog ang mga iniisip, sinasabi, at ginagawa. So,
Ulitin ko po, pagkalipas nilang madinig ang bad news or bad report po na yon ng 10 spies, ano po ang nangyari? Galit na galit sila kay Moses. Now, ikaw kaibigan, baka apektado ka na rin ng mga nangyayari sa paligid. Sa mga kwento na iyong mga naririnig. Baka may galit na rin sa puso mo, sa iyong leader. Okay? Baka discouraged na rin ang puso mo. Check your heart. Pwede ba sabihin mo yun sa katabi mo? Check your heart. Magandang i-check natin ang puso. Kumusta na kaya ang puso mo? Kumusta na kaya yan? Ano na kaya ang laman yan? Ano na kaya ang tinitibok niyan? Okay? Ang salita po ng Diyos ay puno ng good news. The Word of God is full of good news. Good reports. Kaya ito ang iyong pakinggan. Ito ang basahin mo. Ito ang paniwalaan mo. Pwede bang ulitin po yun? Yes, totoo po na maraming masamang balita. Araw-araw, maya't maya, hindi po nawawala po yan. Subalit, meron pong magandang balita. Ulitin ko po yung 3 bagay. Ito ang pakinggan mo. Ito ang basahin mo. Ito ang paniwalaan mo. Dahil pag tinanggap mo sa puso mo at ipinamuhay mo ang good news, ang salita ng Panginoon, magiging malinis, maayos, maganda ang puso mo at ang buhay mo. Hindi po masamang makinig ng mga balita kasi we need information sa nangyayari sa mundo, sa nangyayari sa paligid, pero maging maingat sa iyong pinakikinggan at maging mapagbantay. Baka kasi puro balita na lang sa mundo, ang laman ng puso mo at isip mo, pero wala nang mabuting balita ang puso mo. Baka sa pagpe-Facebook mo, sabi nga ng iba, puro face na lang, wala nang book. Wala nang holy book. So, okay mag-Facebook, wag mo lang alisin ang holy book sa buhay mo. Now, alam niyo, kapag po pala ang ating pinanghawakan ay ang good news, ang salita ng Diyos. Ganito ang mangyayari, yung bang may masama nang nangyayari sa paligid o may malungkot na nangyayari, masaya ka pa rin. May umaaway na sa'yo, kalmado ka pa rin, peaceful ka pa rin. Wala ka nang pera, tumutulong ka pa. May saya pa rin sa puso mo. Bakit? Kasi meron kang good news. Pero pag walang good news, sabihin ko sa iyo, yung katilang napakinggan mo na negative, umaalma ka na. Kumapatol ka na kagad. So ano ba ang mga good news? From the Word of God, napakarami. Actually, ang kabuuan po ng Bible ay good news. The message about Christ. Pero hayaan niyo pong mag-share po ako sa inyo ng ilan. Buhat po dito, mga bagay na karaniwan po na ating nararanasan. Una, if you are weak, and that's bad news. Marami pong mga tayo naranasan na panghihina. Physically, emotionally, and spiritual. Ako lang po yung first service kanina, yung umpisang-umpisa pa lang po ng pagsasalita ko ay naramdaman ko na po na hindi maganda sa throat ko. And then, nagsasalita po ako, tumutulo po ang sipon. Kanina, wala naman to. Yung paghawak ko na ng mic. And then, after po ng second service, ay medyo nag-relax po ako ng konti. And ngayon, okay na po. Okay. Pero sabihin, nakakaranas tayo ng kahinaan, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga bagay na hindi natin gustong maranasan. Now, if you are weak, so ano ang good news? The good news is, sabi ng Word of God in Philippians 4:13, "For I can do everything through Christ who gives me strength." Magagawa ko ang lahat ng bagay. Yes, mahirap ang iyong pinagdadaanan.
ang iyong sitwasyon. Pero sabi niyan, dahil kay Kristo, mapagtatagumpayan mo yan dahil bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan mo yan. There's a meron good news do sa bad news na nangyayari. And again, the good news is from the Word of God. Ika nga, merong extra strength. Nakaloob sa iyo si Kristo. Hallelujah. Bakit? Because Jesus is our strength. Kaya kung sa tingin mo man ay hindi mo kaya, mapagtatagumpayan mo yan dahil sa kaloob na lakas sa iyo ni Kristo. Number 2. Ano ang bad news? Pag meron tayong mga pangangailangan, lalo kung mga malalaking pangangailangan na tila hindi natin alam paano masusolusyonan. Kasi, di ba, lahat po tayo may pangangailangan, kahit mayayaman, may pangangailangan. Kasi pangangailangan ng tao, hindi lang po sa financial. So, maraming bagay. So, ano po ang good news? Kung tayo ay may needs, sabi po ng Philippians 4:19, and the same God, si Apostle Paul po nagsasalita dyan, who takes care of me, will supply all your needs. Ano daw po ang gagawin ng Diyos? He will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. May provision sa Panginoon. Na ano man pala yung sitwasyon mo, ano man ang pangangailangan na yan, again, physical, emotional, spiritual, or financial, and my God will supply all your needs. And that's the good news. May good news doon sa nangyayaring hindi maganda. Walang pangangailangan na hindi kayang i-provide ng Panginoon. Can you say amen? Kaya ano man ang need mo ngayon, magtiwala ka lang kay Jesus. Pwede mong sabihin mo sa katabi mo yan, magtiwala ka lang kay Jesus. Third, if you are sick, bad news na naman. Lalo na kung ang sakit na yan ay medyo masasabi mong, mapapailing ka na lang. Bad news. Pero ano ang good news? From the Word. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in 1 Peter chapter 2, verse 24, yung last part ng verse, by His wounds. Sa ibang version, by His stripes, you are healed. Dahil po sa mga sugat na tinamo ni Jesus sa kanyang katawan. That's why dumaan po siya sa ganong suffering. Bakit? Yung palang bawat latigo, ang bawat palo, ang bawat sugat na tinamo ni Jesus sa kanyang katawan bago siya namatay sa krus, yun pala'y pangbayad sa ating mga sakit at karamdaman. Kung paano ang ating mga kasalanan ay fully paid by the blood of Jesus. All our sickness and diseases are paid in full by the wounds of Jesus. That's the good news. Kaya kung may sakit, meron pa rin magandang balita. Alam po nyo, ang malala at malubhang sakit ay hindi final. Ang sinabi ng doktor tungkol sa iyong sakit ay hindi final. Ang final ay ang tinamo ni Jesus sa kanyang katawan at ang sinasabi, by His wounds, you are healed. Past tense po yan. Ano ibig sabihin? Fully paid na. Kaya kung may sakit, angkinin mo ang healing in the name of Jesus. And by His wounds, I claim healing. Para sa iyong healing kasi binayaran na yan ni Jesus. That's the good news. Sa inyong mga nasa online, baka sa inyong may sakit, claim ang healing. Buhat kay Jesus. Mayroong good news from the Word. Number 4. Ano ang bad news? Pag nagkasala. Lalo kung sunod-sunod na kasalanan and then may consequence talaga ang kasalanan eh. At ang dadalhin ka niya sa kapahamakan ng kasalanan, bad news. So ano ang good news?
from the Word. Sa ganyang sitwasyon, ang sabi ng Bible, 1 John chapter 1 verse 9, but, ano yung but? Ano ang sinusundang verse? Yung kasalanan mo. Yes, fail ka sa kasalanan, but, guilty ka sa nagawa mo. But, if we confess, hallelujah, kung ipapahayag natin, if we confess our sins to Him, to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Siya ay tapat at matuwid at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kasamaan o kalikuan if we confess to Him our sin. Diba, madalas pong sabi po natin isang kasalanan na naman hindi pinapatawad ng Diyos Diba? Ano nga yun? Ano nga yung kasalanan hindi pinapatawad ng Diyos? Yung kasalanang hindi natin inihingi ng patawad. Na anumang kasalanan yan, gaano mang kalaki yan, karami yan, kung hingi mo ng patawad sa Diyos, patatawarin ng Diyos. Pero kahit maliit yan, ayaw mong ihingi ng patawad, mananatili sa iyo yan. If we confess our sins. Sabi ng iba, hindi na kailangan mag-confess. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan Ba't magko-confess pa? Sabi pa ng iba, bakit mag-repent? Bayad na. Kailan ba nasulat yan? Naku, dulo na ng New Testament. Matagal na nag-resurrect si Jesus Christ. At ang nagsasabi po dito yung mga alagad, na nagtuturo sila ng grace. Pero sabi po dyan, still, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us. Kailangan nating confess ang kasalanan. Huwag nating itago. Ilahad natin sa ating Panginoon. Number 5, na bad news, if your heart is troubled. Maraming nagbibigay ng trouble sa ating puso, na po. But ano ang good news? Sabi ni Jesus in John chapter 14 verse 1. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Bakit ba sinasabi ni Jesus, anak, yes, mahirap pinagdadaanan mo. Dami kang problema. Magtiwala ka lang sa akin. Ako ang bahala dyan. Yun po sinasabi niya, trust in God. Trust also in me. And don't let your hearts be troubled. May good news kung may trouble kang pinagdadaanan from the Word. And number 6, ano ang bad news? If you are afraid. Alam po niyo, napakaraming tayong kinatatakutan o maraming nagkukos ng takot po sa atin. Paano ko kinatatakot? Sa tingin mo, hindi ka makawala wala kang laban doon sa kinatatakutan mo. Ang sabi po ng salita ng Lord in 1 John chapter 4, verse 4, but you belong to God. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, you belong to God. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Ulitin ko, yes, marami tayong posibleng katakutan. Pandemic na lang Isang taon at kalahati na, almost. Pero sabi diyan, merong nasa puso mo because you belong to God. Dahil ikaw'y samampalataya kay Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas, pumasok sa iyong puso ang kanyang Spirit. And that Spirit is the Holy Spirit. At ang sabi diyan, that Spirit that is in you
is greater, sabi mo nga, greater, kaysa anumang kinatatakutan mo. Kaya hindi natakot si David na harapin si Goliath. Dahil alam niya, greater is He that is in him kaysa kay Goliath na yan. Kaya ganun kapatid, kaibigan, anumang giant, anumang problema, malahiganting problema ang kinakaharap mo o humahamon sa iyo, tandaan mo, may good news. Anong good news? Greater is He that is in you. And number 7, kung feeling mo, nag-iisa ka na lang, para bang wala ang tumutulong sa'yo. Di ba, ang saklap niyan? Para wala kang kasama. Bad news. Pero ano ang good news? Sabi ng salita ng Lord in Hebrews chapter 13 verse 5. Yung last part. Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Anumang sitwasyon, anumang circumstance ang kinakaharap mo, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ano man ang mangyari, anak, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yan po ang good news para sa iyo, kapatid. Saan ka man naroon, may pangako ang Lord, hindi kita iiwan. Ni pababayaan mo. Praise God. Praise the name of Jesus. O kung ang kailangan mo ngayon ay salvation dahil na-realize mo na talagang dami kang kasalanang nagawa at kailangan mo nang magliligtas sa'yo. Kayo po, kung nandito physical at maging kayo po online, ito yung feeling mo, kailangan mo ng salvation. Merong good news. Kasi ang kasalanan, ipapahamak talaga tayo. Bad news, pero merong good news. Ano po ang good news? Jesus died to give you life. At ang kailangan mo lang gawin ay sumampalataya sa Kanya. Kasi binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Just believe the Lord Jesus Christ. At ang pananampalataya na yan, ay sundan mo, kung totoo ang pananampalataya na yan, tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Without accepting Jesus as the Lord and Savior of your life, wala sa iyo yung salitang pagsampalataya sa Diyos. Or hilaw na pagsampalataya. Ang saving faith ay totoo pong magtatalaga, i-entrust mo ang sarili mo sa Panginoon. Hallelujah. So mga minamahal, feed your mind and heart with the good news from the Word of God. What is the news today? Ano man balita ngayon? Ano man ang kalagayan mo, ano man ang nagawa mo, mahal ka ng Diyos. Pwede bang sabihin mo yung sarili mo, mahal ako ng Diyos? Pwede bang minsan pa sabihin mo, mahal ako ng Diyos? Ayan ang good news para sa iyo ngayon. Ano man ang pinagdadaanan mo, ulitin ko po ang sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, hindi ka iiwan, ni pababayaan man ng Panginoong Hesus. Kung hindi man maganda ang nangyayari, ngayon, sa buhay mo, sa family mo, sa trabaho, sa negosyo, o sa school mo. Sabi ng salita ng Lord, God causes everything to work together for your good. Yan po ang news sa inyo ngayon. So ano man ang nangyayari sa paligid o sa mundo, gaano man ang itagal ng pandemic na ito,
dadalhin ka pa rin ng Diyos sa kanyang magandang plano sa buhay mo. Nasaan yan? Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, marami po ang nakaka-memorize na niyan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pwede po bang basahin natin minsan pa? Sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ang balita para sa iyo ngayon. The good news. Ang bad news, ang diablo ay naparito to steal and kill and destroy. Pero ang good news, there's Jesus who came to give us life and to have it more abundantly. Yes, maraming hindi magagandang balita na nangyayari ngayon, pero meron pong magandang balita. Nagdudulot ito ng kaligtasan, kagalingan, kapayapaan, kagalakan, masaganang pagpapala sa ating buhay, buhat sa Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, mga minamahal kong kapatid, sa bawat masamang balita, may katapatyang mabuting balita from the Word. Pwede ko bang ulitin yun? Sa bawat masamang balita, sa bawat masamang nangyayari, may katapat niyang mabuting balita. In the Word. Anong pipiliin mo? So choose the good news. Choose the good over the bad news. Believe and live the good news of the Lord Jesus Christ for you today. Pwede po bang tayo manalangin? Father, thank you po sa word mo. Thank you, Lord, sa bawat anak mo na narito, Lord, and physically and online. At hayaan mo, Lord, magkaroon po kami ng matamang pagpili. Kasi, Lord, pag pinili namin itong good news na to from your word, hindi kami mamamali. And Lord, I pray na anuman po ang pinagdadaanan na yung mga anak ng mga hindi magandang nangyayari. Kasi may katapat na good news yan. Hayaan mong makita na yung anak. Ang good news na yan. At ito'y kanyang panghawakan at makita po niya ang pagtatagumpay. Thank you, Father. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen. So ngayon po umaga, mag-spend po tayo ng at least 2 minutes in meditation and prayer. So buhat lang po sa inyong kinaupuan. Stay lang po kayo dyan. Tayo po ay makipag-ugnay sa ating Panginoon. And ano man yung mga nasagap mong balita na hindi maganda or nakita mong hindi magandang nangyayari, buksan natin ang ating puso. Sabi natin, Lord, ano ang good news sa pinagdadaanan ko ito? Meron pong good news. So, nasa atin lang pagpili. So, makipag-ugnay lang sa Panginoon. Hindi ko alam mismo, ikaw kapatid ko, ano yung kalagay mo? Kailangan mo ng salvation? Kailangan mo ng healing? Kailangan mo ng strength? Kailangan mo ng comfort? Kay Lord, meron lahat yan. So, kasapin mo lang ang Panginoon. Believe Him. Believe in His Word. At hayaan mong maghari sa puso mo ang blessing ng good news. Thank you, God. Sige po, mag-start po tayo makipag-ugnay sa Panginoon. Maging kayo kayo kasama namin online, spend tayo ng time kay Lord.
Yes, Lord, and thank you sa pag-answer mo sa mga prayers na yung mga anak ngayon. Hayaan mong, Lord, luwalhatiin mo ang iyong dakilang pangalan sa mga katugunan sa prayers na ito na yung mga anak. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. So ngayon po umaga, tayo po ay magdadapo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Kung meron po kayong ihahandog, ay atin po ipapanalangin yan. Pwede ma-invite pong magsitayo ang bawat isa bago po natin i-receive ang benediction. Misa pa po tayo manalangin. Father God, ang bawat kaloob na iyong mga anak ngayon ay iyong tanggapin, pagpalain, hayaan mo ito po ay maging mabuting binhi na itatanim sa matabang lupa sa gawain mo, Panginoon. At hayaan mo po makita na yung mga anak ang masaganang bunga nito. Marami pong salamat, Lord. Bibigay kami kasi mahal ka po namin. In Jesus' name, Amen. Extend nyo lang po inyong right hand dito sa harapan. Maging kayo online. Extend nyo inyong kanang kamay sa screen at tanggaping may pananampalataya ang benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa bawat sa inyo. To God be all the glory.